Okay, mga kapatid at mga kaibigan namin, binabati namin kayo ng magandang gabi o magandang umaga sa inyo pong kinalalagyan kung saan kayo nandun ngayon. Kapatid na Jeriel at kapatid na Henry. Magandang gabi po sa inyo at medyo meron tayong konting technical difficulties. Medyo naayos na rin. Kaya makakapagsimula na tayo. Ika-74 na episode na po pala ito. Malapit na tayong mag-100. Tama, yeah. Kasama natin ang kapatid na Henry ngayon sa kabilang dulo. Kapatid na Henry, pwede kayong bumati? Magandang gabi po sa inyong lahat. Naglalakbay lang po. Okay, ayan. Ngayon, ang ating gagawin ay patuloy nating papaksain ang mga mahahalagang mga paksa sa panahon ito, lalo na sa panahon natin ngayon. Ano po? At bago tayo magsagawa ng pag-aaral ay mananalangin muna tayo. Panginoon namin Diyos, banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Inaalayan ka namin at tinahandugan ng patuloy at walang sawa na pagpapasalamat, pinupuri po namin, sinasamba namin ang iyong dakilang pangalang Yahuwah. Ama, hinihiling namin sa iyo, bago namin maipagpatuloy itong aming pag-aaral, ibigin mo sanang patawarin kami sa aming mga pagkakasala, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali. Panginoon namin Diyos, maawa ka na sana'y patuloy mo kaming kahabagan, kaawaang samahan sapagkat ang aming pong ihahayag. Hindi ang aming aral, hindi ang aming utos, hindi ang aming mga tuntunin, kundi ang mga aral mo. Kaya aming hinihiling na sana'y kaawaan mo kaming patnubayan ng iyong Santong Espiritu upang ang mga aral mo ang siyang makarating sa aming kapwa at huwag sana nilang makita ang aming abang pagkatao na nagkakamali, nagkukulang at nagkakasala, kundi ang kahalagahan ng mga aral mo at ng iyong mga katotohanan. Maasa po kami ng aming mga pagkukulang ay ipinatawad mo na rin. Ang aming pag-aaral ay iyo pong papatnubayan, maging ang mga tagapakinig po namin sa iba't ibang panig ng mundo sa pangalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Kapatid na Jeriel, ang ating papaksain ay they listen to my voice. Ano? Yan ay, sabi nga ay karaniwang alam ng mga tao po yan, mga kataga na binanggit ng ating Panginoong Yahushua. Kasi dito sa mundo ay meron lang naman dalawang kapangyarihan na umiiral. Kapangyarihan ng Diyos at ang kapangyarihan ni Satanas. Ang Diyos po, ayon sa Biblia, ay Diyos ng kaliwanagan. At ang Diablo naman ay Diyos ng sanglibutan pero ng kadiliman. Ito katunayan. Let us read po ang unang mga talata. Ito nakasulat. Sa 1 John, ganito po ang ating mababasa rito, mga mahal na kapatid. Ayan. Natatakpan yung aking ano. Ayan, ayun. Basahin po natin, kapatid na Jeriel. This is the message of God's promised revelation, which we have heard from him and now announce to you, that God is light, he is holy, his message is truthful, he is perfect in righteousness, and in him there is no darkness at all, no sin, no wickedness, no imperfection. Among them, the God of this world, Satan, has blinded the minds of the unbelieving to prevent them from seeing the illuminating light of the gospel of the glory of the Christ, who is the image of God. For our struggle is not against flesh and blood, contending only with physical opponents, but against the rulers, against the powers, against the world forces of this present darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly supernatural places. Kaya diyan, kapatid na Jeriel, sa unang Juan 1:5 ay pinatunayan na ang Diyos po ay Diyos ng kaliwanagan. No? God is light. He is holy.
His message is truthful. Binanggit po yung mensahe. Ang paksa po ng ating leksyon, they listen to my voice. It has something to do with the message of God, message of Yahushua. So kung gusto ng tao ang malaman niya yung mensahe ng katotohanan, kailangan ng kanyang pakinggan ay ang Panginoon Diyos. Sapagkat ang Diyos, God is light. Nasa kanya po ang kabanalan, ang mensahe niya ay katotohanan. He is a perfect in righteousness. And in Him there is no darkness. Kaya ang Diyos po na si Yahuwah ay Diyos ng kaliwanagan. Siya po'y perpekto, banal, at ang mensahe niya ay makatotohanan at talagang totoo. Walang kadiliman sa kanya. Yan ang kapangyarihan ng Diyos. Ang demonyo naman, ang diablo. Sa 2 Korinto, ang sabi among them, the God of this world, Satan, has blinded the minds of the unbelieving to prevent them from seeing the illuminating light of the gospel of the glory of Christ, who is in the image of God. Ito namang si Satanas po, ay alam natin na siya po ang Diyos ng sanglibutan. Binulag niya ang isipan ng mga tao na ayaw sumampalataya para wag nilang makita yung pong liwanag ng ebanghelyo ng Panginoong Yahushua. Kaya kung ang Diyos ay Diyos ng kaliwanagan, God is light, walang darkness sa Kanya, ang diablo naman ay, ano sabi ni Pablo? For our struggle is not against flesh and blood, contending only with the physical opponents, but against the rulers, against the powers, against the world forces. Ang nasa sanglibutan ngayon ang may hawak ang demonyo against the world forces of this present darkness, against the spiritual forces of wickedness in the heavenly supernatural places. Kaya kung ang Diyos ay Diyos ng kaliwanagan, ang naghahari ngayon sa sanglibutan na bumubulag sa isipan ng mga tao, kaya ayaw silang sumampalataya sa ebanghelyo ng ating Panginoong Yahushua, yung pwersa ng kadiliman, ang diablo. Kaya nga, bulag Pagka tao bulag, madilim. Kaya maraming taong nabulag ni Satanas. Merong mga taong ayaw maniwala sa Diyos. At meron pang argumento na tayo lang daw ang umimbento sa Diyos. Kung meron mang nilikha ng tao ang Diyos. Isipin mo, baliktad, no? Sapagkat nilikha daw natin yung sa ating isip. Kung hindi naman daw natin sinabing may Diyos, walang Diyos, sabi ng mga tao. Kaya madilim madilim ang kanilang pangunawa, ang pag-iisip. Kaya ito, kapatid na Ernie, bago tayo magpatuloy, sa mga nakikinig, sa mga aabutin ng programang ito, pwede naman kayo mamili. Di ba? Gusto nyo maniwala sa Diyos? Maniwala kayong meron Diyos. Ayaw nyo maniwala sa Diyos? Huwag kayong maniwala may Diyos. Pero, may sirkumstansya yan, kapatid na Ernie. Ano po? Sabi nga kung gagamitin natin ang ating, sabi nga, isipan, o sa wikang Tagalog, pagka gusto mo talagang idiin, kung gagamitin mo yung kokote mo, di ba? Isipan, yung kokote mo, kung gagamitin mo talaga yan, ano mas mabuti? May Diyos na sinasampalatayanan ka o wala? Sapagkat sa Diyos, liwanag. Ang sa diablo, dilim. O ano ba talaga gusto natin bilang tao? Liwanag o dilim? Sabi ng tao, yung dilim, pagka nandiyan na, okay na rin yan. Hindi. Kaya nga nag-imbento tayo ng ilaw para magkaroon tayo ng liwanag. So ang tao, gusto ng liwanag. No? Kaya nagkukunwari lang ang tao kung sasabihin niya gusto ng kadiliman. Yung nga lang mag-blackout di ba? Gagawa ka na ng paraan para magkaroon ka ng kahit na kukuti-kutitap na ilaw totoo hindi kapatid Erning, di ba? Totoo yun. Ang tao gusto talaga ng liwanag. Ano po ba ang liwanag? Sino ang liwanag? Ayan, nakasulat. God is light. Di ba? Walang darkness sa Kanya. Ngayon, kanino ka? Kapag nasa darkness ka, ayun kay Satanas. Sapagkat binubulag ni Satanas ang mga isipan ng tao. Hindi yung mata binulag,
Hindi yung mata binulag, kapatid na Erning. Blinded the minds. Yung isip, ang binulag. Hindi magwo-work yung isip na yan ng tama kapatid na Erning. Tama. Kapag ka nabulag ni Satanas. Tuloy po natin ang ating pag-aaral. Ang tanong natin, yung bang taong bulag, may nakikita bang kulay yon, kapatid na Jeriel? Aba, wala. Sagot ng isang kaibigan ko, meron. Ako, paano mo nasabi yun? Bulag nga. Ang nakikitang kulay na itim, darkness. Anyway, maliwanag po na sa dalawang puwersang ito na nag-ahari, dalawa po, tandaan natin, hindi tatlo. Kapangyarihan ng Diyos, liwanag. Kapangyarihan ng Diablo, forces of the depth of darkness. Yan po ang kadiliman, Diablo. Kaya ang tanong ito, mga kapatid, ang gusto natin ay sumampalataya. Kaso may puwersa na umu-oppose para maliwanagan tayo, para magliwanag yung ebanghelyo ng Kristo. Sino? Si Satanas. Kaya sino isinugo ng Diyos? Para bigyang daan ang liwanag na galing sa Kanya at lupigin ang kapangyarihan ng kadiliman ni Satanas. Basahin natin. Next slide. Sa Colosas at Genesis. Next slide po. Ito nakasulat. Pakinggan po natin. When he had disarmed the rulers and authorities, those supernatural forces of evil operating against us, he made a public example of them, exhibiting them as captives in his triumphal procession, having triumphed over them through the cross. And I will put enmity, open hostility, between you and the woman, and between your seed, offspring, and her seed. He shall fatally bruise your head, and you shall only bruise his heel. Kaya diyan maliwanag, kapatid na Jeriel, na ang Panginoong Yahusya, anak ng Diyos, bugtong na anak ng Diyos. Ang siyang ginamit ng Diyos na kasangkapan, ang sabi nga, para ma-disarm the rulers and authorities, those supernatural forces of evil operating against us. Nabasa natin kanina, yung forces ng darkness, yung po ang sa Diablo, sa kay Satanas, di ba kapatid na Jeriel? Yes. Sino po itong binabanggit po rito ng Apostol Pablo? Ang sabi rito, he made a public example of them, exhibiting them as captives in his triumphal procession, having triumphed over them through the cross. At sino bang ipinako sa krus? Walang iba kundi ang ating Panginoong Yahusya. Actually po, noong pa man yung magkasala si Adan at Eva meron nang sinabi ang Diyos Ano sabi ng Diyos dun sa ahas? Ang sabi, and I will put enmity, open hostility between you and the woman, in between your seed, offspring, and her seed. Ang seed ng woman na yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Yahusya. Na ang sabi, he shall fatally bruise your head, and he shall only bruise his heel. Sa makatwid, ang Panginoong Yahusya po, ang ginamit ng Diyos na kasangkapan para labanan. Ito pong itangay kapangyarihan ng kasamaan na yan po ang kadiliman na daladala nitong si Satanas. Kaya maging noon pa, pinangako na ang ating Panginoong Yahusya. Ngayon, sa ano itinulad itong si Satanas? Lalo na sa panahon natin ngayon, kapatid na Jeriel, sa unang Pedro. Let's go to the next slide. Be sober, well balanced and self-disciplined. Be alert and cautious at all times. That enemy of yours, the devil, prowls around like a roaring lion. Leon. Fiercely hungry. Hindi lang basta leon. Talagang gutom na gutom. Seeking someone to devour. But resist him. Be firm in your faith against his attack. Rooted, established, immovable, knowing that the same experiences of suffering are being experienced by your brothers and sisters throughout the world. You do not suffer alone. Ayan po. Ang tanong ninyo, kapatid na Ernie, to what does the Bible liken the devil? Well, he's like a roaring lion. Parang umaatungal na leon yan. Fiercely hungry. At gutom na gutom yan. Ano hinahanap niyan? Yung makakain niya. Yung madidevour niya. Pero anong tagubilin po sa atin?
resist him. I-resist mo ang diablo. Paano yun? Be firm in your faith. Hindi stay in your organization. Hindi yan ang sabi niya, be firm in your faith. Nagkagulo na dyan sa organisasyon nyo. Abay, sabi, naninindigan ako. Anong paninindigan mo? Saan ka naninindigan? Paliwanag mo nga anong paninindigan nyo. Ayan ang tanong natin doon sa mga kaibigan natin, mga dati nating kapatid na mga iglesia ni Cristo. Di ba? Yan ang tanong, naninindigan daw sila. Nanindigan ba kayo talaga sa faith? Sa pananampalataya? Sabi niya, resist the devil. Be firm in your faith. Kasi aatakihin niya kayo Inatake na tayo Di po ba kapatid na Erning? Totoo yun. Rooted, sabi nga, dapat rooted ka, established ka, immovable ka. Immovable. Dapat immovable sa pananampalataya. Hindi, immovable ka doon saan sa organisasyon. Di ba? Doon ka buton Doon ka rooted sa organisasyon pero hindi sa doktrina. Yan ang problema ng maraming nagre-reliyon. Rooted sila sa organisasyon nila, sa assembly nila, sa samahan nila. Pero hindi rooted at hindi established at hindi immovable sa pananampalataya. Ayan. Kaya nadadaya kapatid na Erning. Nadadaya ng diablo. Yan. Kaya yung ating binasa na noon, kapatid na Jeriel, na darating ang panahon doon sa Juan Kapitulo 16, ang sabi, darating ang panahon na kayo ititiwalag sa sinagoga. Yes. Oo. Pero ang sabi sa sa verse 16, chapter 16, verse 1 ng John, do not abandon your faith. Yeah. Huwag niyong iiwan ang pananampalataya ninyo. Kaya alin ang mahalaga? Hindi yung organisasyon. Ano yung mahalaga? Yung pananampalataya. Yes. Diba? Hindi sinabi doon na, hey, do not allow yourselves to be expelled from the synagogue or from the organization. You can abandon your faith, but don't allow yourselves to be expelled or banished from an organization. Hindi ganun Ang sabi, do not abandon your faith because time will come, you will be expelled from the synagogue. Yeah. Kasi nga, alam nyo, yung organisasyon, may ibang mga nangunguna dyan Hindi naman si Yahusha nangunguna dyan Ayun, yun Diba? Hindi naman si Yahusha nangunguna dyan Hindi naman ang Kristo Sino nangunguna? O hindi yung naglagay sa sarili nila. Tingnan nyo, kahit yung anumang religion, o sino nangunguna sa Iglesia Katolika? O di ba, Papa? Hindi naman ang Kristo Pero kaya ano sinasabi na? Kapalit kami ng Kristo. Ayun. Paano mo papalitan ng Kristo? Siya yung kahapon, ngayon at magpakilanman. At saka ang pinapalitan lang, yun na matay. Mm-hmm. Pwede mo siyang i-represent, pero hindi mo siya pwedeng palitan. Palitan, yeah. O ano ba yung vicar of the Son of God? Kahalili, kapalit ng anak ng Diyos. Aba, hindi mo pwedeng palitan. O, di ba? Ayun ang ating Panginoong Yahusha. Ngayong iglesia ni Kristo naman, sinasabi nila, ang ulo daw ng iglesia si Yahusha. Yun ang kanilang kiniklaim. Pero tignan mo, kapatid na Erning, yung kanilang registration. Ayan, pinapaskil natin yan sa Facebook. Nandyan yung registration nila. Sino ang head? Hindi ang Kristo. Ganyan din yung ibang mga religious organization. Sabi nila, hindi, kay Yahusha kami. Pues, tignan ko nga dokumento mo. Sino CEO? O ang CEO, ikaw Hindi ko nababanggit yung pangalan mo, sisikat ka pa Hindi ka naman sikat Kaya, kinakailangan, tignan niya ng mga miyembro o ng mga taga-sunod. Kinakailangan, malaman nating mabuti, sino ba ang nangunguna sa tunay na reliyon? Marami nagsasabi doon sa mga iba't ibang religious organization. The Christ is the head. Di ba yun ang sinasabi nila? Okay. Mm-hmm. Who makes decision? You do. Di ba? It's not the Christ who makes decision. Sa atin po ba? Sa tinatanong tayo rin kayo ba? Sino nagdi-decide? Ito, mababasa namin sa iyo kung ano yung desisyon dito. Nakalagay sa Biblia lahat. Ang nagdi-desisyon ay ang Yahusha Kristo. Sabi nga. Kaya gusto nating magapi natin ang diablo. Aba, kailangan po natin si Yahusha. Bakit? Siya lang ang pwedeng mag-disarm
Yung Tama. nakasunod kanina eh. Siya lang ang nakapag-disarm diyan sa masamang ano ng Diablo na yan. Yung masamang mga Puwersa. sandatang ginagamit, yung puwersa niya. Na-disarm na ni Yahusha yan. So, sana nakinabang po tayo. Kaya mahalaga kung tayo magre-relihiyon. Ano po? Sabi nga si Yahusha ang ating maging relihiyon. Siya ang ating sundan. Bakit? Sapagkat siya lang ang tanging daan patungo sa Diyos. Wala nang ibang daan patungo sa Diyos, siya lang. Kaya Sana ano yan. pinaiingatan sa atin? O yung pananampalataya nyo sa Pananampalataya. Kanya at sa Diyos, ingatan natin yun. Kapatid na Jeriel, sa panahon natin, sa estima ninyo, gaano karami ang mga nagpapakilalang mga pare, pastor, mga ministro, na di umano'y kasangkapan daw ng Diyos? Aba, Naku, milyon yan. Sa libo-libo yan. katakot-takot na. Napakarami niyan. Napakarami. Ngayon, ang tanong natin, kalaban ba ni Satanas ang mga relihiyon? Kalaban ba ni Satanas itong mga ministro? Aba, ang sagot ko po dyan hindi. Ang totoo, kaibigan niya yung mga yan Yes. ano katunayan? Ito po yan, basahin natin, kapatid na Jeriel. Sa ikalawang Korinto. And no wonder, for Satan himself transforms himself into an angel of light. Ayan. Kasi ang Diyos ng liwanag O ito ngayon si Satanas, tinatransform niya yung sarili niya na maging angel of light. O ano ba, sino ba ang light? Hindi ba ang Diyos? Diyos. Kaya anghel siya ng Diyos. Yan ang ginasabi ni Satanas. Noon, di ba? Pero nung ikay nagrebelde sa Diyos, tinapon ka na sa lupa, naging Satanas ka nga, Diablo. Therefore, it is no great thing if his ministers also transform themselves into ministers of righteousness. Ayan. Marami mga ministro. Alam nyo, sabi nga ni Pablo, hindi ako marunong magsalita. Kumbaga sa si Pablo po, kapatid na Erning. Si Apostol Pablo, matalas magsalita Pero sabi ni Pablo, pero totoo sinasabi ko. Di ba? Yung maraming mga ministro ngayon, ang galing mang-uto ng tao, nang-uuto. Magsasabi sabi nga ng tungkol sa sarili niya, parang kaawa-awa siya, parang inapi siya, meron mga ganyan Meron. Di ba? Pagkatapos, akala natin napaka-tunay na ministro. Yung pala, minister lang na nag-transform, sabi nga, kaya Satanas pala, nag-transform themselves into ministers of righteousness, whose end, ayun sabi, will be according to their works. Yung wakas nila magiging katuloy yung gawa nila di ba? Yeah. Mamaya alamin natin ano ba yung mga pinaggagawa niyang mga ministro na yan. Yeah, di mamaya. ba? Kami, subukin nyo rin. Di po ba? Tingnan ninyo rin. Lahat kaming mga ministro, ilagay nyo po doon sa scale para malaman natin kung ano tama. Di ba? Hindi ko sino tama. Tuloy natin. For such are false apostles. Ayan. Ano ba yung mga apostol? Yung mga tagapangaral. False apostles, false prophets, false preachers, false ministers. Ayan. Deceitful workers. Naku. Yan ang isa. Deceitful. Deceitful. Ano ba ang wikang Pilipino yung deceitful? Mandarayang mga manggagawa. Mga mandaraya na mga manggagawa. Transforming themselves into apostles of the Christ. O parang sinasabi, apostle sila ng Kristo. Maging matalino po yung bawat nakikinig. Huwag basta natin niyayakap yung mga preachers. Ang daming mga preachers sa mundo ngayon. Pakinggan nating mabuti. Ano ba sinasabi nito? Makikilala natin yung mga false na yan na mga ministers na nagpapanggap na ministro ng kaliwanagan pero actually mga ministro ng Diablo di ba? Sa papaano? Sa pamamagitan ng kanilang mga gawa Yung ginagawa, yung pinapractice. Kaya kapatid na Jeriel, sa pagdami ng mga relihiyon at sa pagdami ng mga ministro, ano lang ibig sabihin? Sa pagdami ng mga tao na gagamitin ni Satanas na kasangkapan para dayain ang kanyang kapwa. Yun lang yun po. Yeah. Kaya alam nyo, kapatid na Erning, sabi ng Biblia, ang daan patungo sa kaligtasan, makipot.
Oo. tila nakakakita ron. Di ba? Kasi nga, kung meron lang kapranggot na mga ministrong nilagayan ang Panginoong Yahusat at ang Panginoon Diyos sa panahon natin, abay libo-libo naman yung kay Satanas. Di Mhm. ba? Totoo Pero yan. lahat yan, kapatid na Erning, nagpapanggap na angel of light. Always remember that. Kaya hindi mo masyadong mahalata eh. Di ba? Maliban na lang kung malalim ka mag-isip. Paano Yeah. yun? Mamaya malalaman ninyo. Ito yung kasunod. Ito yung sagot. Tuloy natin. Sige. Ayun. Paano Next po slide. natin, paano po natin, kapatid na Jeriel, malalaman ang katotohanan sa kabila ng maraming mga nagpapanggap na mga ministro? Itong Ayan, kasunod. basahin natin. Nasa Biblia rin ang sagot. Beloved, do not believe every spirit is speaking through a self-proclaimed prophet. Ayan. Self-proclaim. Lahat naman halos nagpo-proklama tayo eh, di ba? Oo. Oh. Instead, test the spirits to see whether they are from God. Kayo nang kailangan mong matest. Because many false prophets and teachers have gone out into the world. O paano natin makikilala yun sa Diyos? Testin mo. Testingin mo. Di ba? Hindi. Kagat ka ng kagat eh. Sabi nga, believe ka ng believe eh. Kasi ang galing ang magsalita eh. Oh, may katulong pa yan sa likod. Siguro yung kanyang mga assistant, di ba? May katulong pa yan na magpapaganda ng kanyang buhay sa kwento eh ng maraming tao. O kaya, hindi lang yung mga, baka nga ang katulong pa niyan eh, yung kanyang sariling sambahayan eh. Di ba? Yeah. Na pinapaganda yung imahin noong pastor o noong ministro eh. Meron ganyan eh. Papagandahin yung imahin ng ministro nila, sisiraan naman yung iba. Hindi ba meron ganyan eh? Meron ganun. Yeah. Yeah, sisiraan yung iba. Kaya sa pag-aaral po natin, hindi tayo naninira ng kapwa natin. Ang ating inaatake, ano ba yung dinudoktrina mo, brother? Ano ba yung itinuturo mo? Talaga bang galing sa Diyos yan? Usisain natin. Inuusisa. Sabi nga, test the spirit to see whether they are from God. Alam nyo, yung isang magandang salin sa Tagalog, yung binasa natin noon, kanino po sinabi yun? Kay Jeremias ba? Ang sabi, usisain mong mabuti. Yeah, usisain. Pag sinabing usisain, dinodalurit mo, sabi nga talagang, di ba? Ini-scrutinize mo. Talagang tinitingnan mo mabuti. Hindi lang basta test. Usisain nyo. O, pagtatanungin ninyo. Kaya kami dito, puro tanong eh. Di ba? Pagka sa katatanong natin, hindi makasagot ng straight, sabi nga, yung hindi sa Diyos, kapatid na Ernie, pag pinagtatanong mo, kukulaps o hindi? Kukulaps yun. Kukulaps yung argumento na yan. Magkukulaps yung argumento na yan. Pero yung sa Diyos, hindi magkukulaps yan. Bakit? Nakasulat eh. Pagka tinanong mo ang talagang sa Diyos, ito, basahin natin. Hindi mo matututulan yung mababasa mo. Hindi ba? Paano mo tututulan yung nakasulat? Oh. Yung paliwanag lang ng isang ministro, kapatid na Ernie, pwede ba tutulan? Pwede. Pwede. Di ba? Pero kabasa natin. Yeah. Dapat basahin. Ngayon, exactly. Ano ibig sabihin po na ang sabi ay do not believe every spirit, instead test the spirits. Paano yung pagtitest ng spirit? Ang sabi, nandiyan din ang sagot eh. Because many false prophets and teachers, sa mga tweet teachers, nagtiteach. Kaya ang ating pong ititest, yung kanilang itinuturo, kapatid na yan. Diba? Bakit dapat nating usisain, dalirutin? Kumbaga, ating talagang suriing mabuti ang kanilang pangangaral. Kaya ang sabi, because many false prophets and teachers have gone out into the world. Many, marami. Kaya kaninong boses po ang ating dapat pakinggan at sundin. Ito ang guidance. Ito ang boses na dapat pakinggan. Pakinggan ninyo. Basahin natin. Next slide. Then a voice came out of the cloud saying, "This is my beloved son, my chosen one. Listen and obey and yield to him." Maliwanag yan. Salita po ng Biblia. Salita ng Diyos mismo. This is my beloved son. Who is his beloved son? Yahushua HaMashiach is the beloved son. Ano pa siya? Bukod sa my beloved son.
Ang ano pa, address ng Diyos sa kanya? My chosen one. Isipin niyo yun. Chosen one. Listen, ayan ang instruction, and obey and yield to Him. John 10:16. I have other sheep beside these that are not of this fold. I must bring those also, and they will listen to my voice. Ayan naman, testimonya na ni Yahushua. Sabi niya, they will listen to my voice and pay attention to my call, and they will become one flock with one shepherd. Alam nyo, bago maging flock, kailangan mo nang mag-hear ng voice ni Yahushua. Kailangan mo nang sumampalataya, nag-pay attention, nabautismohan, bago ka magiging flock. Hindi yung may flock na at saka biglang aanib dun yung tao. Diba? Yun ang iglesia ni Cristo. Organisasyon na sa utak nila. Oo. Ang sabi ng iglesia, ang binili ng dugo, ang pinagbuhusan ng dugo ng Panginoong Yahushua ay ang kawan ay ang iglesia. Hindi. Ang binili niya ng dugo niya, yung tao. Sinong mga tao yun? Yung nakinig sa kanyang tinig at nagpay attention sa kanyang tawag. Pagka nagpay attention na sa tawag, mababautismuhan yun, kapatid na Erning. Diba? At pag nabautismuhan, makakasama na sa kawan. Nakita nyo? Kaya hindi yung kawan ng binili, dapat bawat pumasok doon natubos. Mali. Tutubusin ka muna sa pamamagitan ng pakikinig mo, pagpipay attention mo, pagsampalataya mo, at pagkakabautismo. Ayan. Tuloy pa natin. You are my flock. Ayan, magiging flock nga. The sheep of my pasture. Yung flock, yun yung kabuuan Pero ano yung mga individual? Sheep nung pasture ni Yahushua. Sino mga yun? You are my people, mga tao yun. Mga tao yun. And I am your God. Ayan ang sabi naman ng Panginoong Yahuwah. Ako naman ang Diyos nyo. I, the sovereign Yahuwah, have spoken. Ayan. So, maliwanag yan, kapatid na Erning. Ang pinakikinggan ng mga tunay na mananampalataya, hindi kung kani-kaninong boses. Huwag nyo nga pakinggan itong boses namin. Hindi kami pakikinggan nyo. Pakinggan natin yung sinasabi. Sound lang po itong ating kapatid na Erning. Biniverbalize lang natin. Biniverbalize lang natin yung nakasulat. Yung nakasulat, pwedeng boses nyo gamitin nyo, pero unawain yung mabuti. Sabi nga, pay attention to the call. Meron kasing pagtawag pero kinakailangan pay attention. Bakit? Daming pula ang propeta. Oo. Kung kanino ka nakikinig, makikita ninyo, mamaya-mayang konti, maipaliliwanag ng Biblia sa atin, sino mo talaga pinakikinggan nitong iba? Sabi nila, pinakinggan nila ang Kristo. Di, kumpara natin kung totoo nga yun, di ba? Tama. Kaya dito, kapatid na Jeriel, sa mga binasa po natin, ang dapat natin hong pakinggan at sundin at magbigay daan ay si Yahushua. Di po ba? Sino makikinig sa kanya? Yung kanyang mga tupa. Sino yung mga tupa? Literal? Aba hindi. Mga tao, you are my people, sabi ng Panginoon Diyos. At sino naman ang Diyos para sa kanila? And I am your God. Oo. Kaya yung ibang mga organisasyon, kami mga anak ng Diyos. Teka muna, gaano katotoo yung sinasabi mong yan? Para mawala ba, inaangkin mo mga anak na, ikaw ba'y kinikilala ng Diyos na anak niya? Yan ang tanong. O kilala ko ang presidente ng Amerika, si Biden. O kilala ka ba niya? Yan ang tanong. Dito maliwanag po, pagka ang pinakinggan natin ay tinig at pangangaral ng ating Panginoong Yahushua, yun ang ating sinunod, binigyan nating daan, tayo ay magiging tupan niya. Ang mga tupang yun, mga tao po yun, mga kapatid. Ngayon, sinabi ng kapatid na Jeriel, ating ikumpara ngayon ang boses ng Panginoong Yahushua kaysa mga boses ng ibang mga tao. Sino ang pinakinggan ninyo? Kaninong tinig ang ating pinakinggan? Bueno, isang halimbawa ay ito. Kapatid na Jeriel, next slide. Basahin natin. Next slide. Ito tinig ni Yahushua. Ayan, I assure you, sabi ni Yahushua, and most solemnly say to you, whatever you bind. Ano ibig sabihin nun? Forbid.
declare to be improper and unlawful on earth shall have already been bound in heaven. And whatever you lose, ano ibig sabihin nun? Permit. Hindi forbid, ha? Ito, pag sinabing, sabi nga pag sinabi naman na whatever you lose, ang ibig sabihin, permit. Ano sa Tagalog yun? Pinapayagan. Ayan, pinapayagan. Pinahintulutan. Declare lawful. Sinabi mong ito yung lawful. On earth shall have already been loosed or permitted or declared lawful in heaven. So, ito ginagamit ito ng iglesia ni Kristo. Actually, yung pinangungunahan ng isang sambahayan na may-ari yata talaga ng iglesia. No? Ayan. Ginagamit yan para sabihin talaan daw yan, kapatid na Ernie. Ayun na. Yun ang boses nila. Yun ang boses ng tagapamahalang pangkalahatan. Na iba ang sa boses ng Kristo. Nito ay talaan. Ito maliwanag kasi doon sa lumang salin na ginagamit ng iglesia, ang sinasabi nila doon sa Tagalog, sino o anuman ang inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. Di ba ganun na nakasulat? Yan ang ginagamit. Anuman ang inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Kaya sasabihin nila, ang tinatalian ng pamamahala dito sa lupa na ang katumbas ay itinatala ng pamamahala sa lupa. Yun na. Itinatalaan niya sa langit. So, pagka ginamitan natin ng common sense o ng pag-uusisa yung argumento ng iglesia na yan, no? Yung iglesyang pinanggalingan natin, yung organisasyon na yan, na di umano'y kay Kristo daw, no? Na ang sinusunod daw ay ang Kristo at ang ulo daw ay ang Kristo. Pero ang totoo sa record nila, iba yung pangalan ng Pangulo, hindi naman Kristo. Iba yung pangalan ng founder, hindi naman ang Kristo. Doon pa lang meron ka nang iisipin, teka muna. Sabi nila, hindi, sa registration lang yan, baliwala yan. O hindi, ano ang nagsisinungaling? Registration nyo o yung doktrina nyo? So, either way, may pagsisinungaling. Hindi po ba, kapatid na Erning? Tama. Dapat totoo ka lagi. Hindi ba? Totoo ka lagi. Nakatala dyan sa registration mo, ang founder, hindi naman ang Kristo. So, ibig mo sabihin, fake yung registration na yan. Niloko niya gobyerno. Niloko mo bang gobyerno? Dinaya mo bang gobyerno? Ganun ba yan? Kaya, wag na tayo mga tuwiran. Tignan natin yung, ano ba tama? Hindi sino tama, no? Ngayon, yung nga, sinasabi natin, talaan daw ang ibig sabihin ito. Parang sumusunod doon sa argumento ng iglesia, sumusunod yung langit sa nasa lupa. Ang sino man talian sa lupa, tinatalian sa langit. Pag tinalakan ng pamamahala sa lupa, itatala ka sa langit. Hindi sumusunod yung langit. Ito tamang ito ang tamang salin nito Di ba? Sabi niya whatever you bind. Ano ibig sabihin whatever you bind? Forbid. Whatever you forbid. Ano pa ibig sabihin? Whatever you declare to be improper and unlawful. Ayan. Tapos, whatever you lose. Ano ibig sabihin nun? Whatever you permit. Ano pa? Whatever you declare lawful. Saan? On earth. Ano yon? Shall have already been. Yung yun na. Pinirmisuhan na, dineclare na sa langit. Sa lawful ng langit. Doon sa langit nagsimula ang deklarasyon. Di ba? Yan ang susundin mo. Yan ang tinig ni Yahusha. Anong tinig nung pinuno mo? Talaan yan. O kanino ka sumunod? Kanino ka naniwala? Dito kay Yahusha o doon sa pinuno mo? Yung tawag ng tagapamahalang pangkalahatan. Yan ang tanong. Kapatid ni Ernie. Yeah. Ano pa masasabi nyo dyan sa talatang yan? Ibig lamang sabihin po, mga mahal na kapatid, ang mga tao
ay nagbabasa sila ng Biblia, ang mga tagapakinig naman, akala nila ay tinig ng Yahusya yon. Tama yung binasa, ang iba, maling salin ang ginagamit para pumabor sa kanila. O di ba? Bakit natin nasabing mali ang salin na ginagamit ng Iglesia ni Cristo? Kasi doon lumalabas na ang sumusunod langit sa lupa. Pag ginamit natin ang ating sentido komon, sino bang susunod? Ang Diyos sa tao o ang tao sa Diyos? Ang lupa sa langit o ang langit sa lupa ang susunod? Siyempre, ang lupa ang susunod sa tagalangit. Paano natin malalaman ang kalooban ng tagalangit o ng Diyos? Nakasulat sa Biblia. Yes. O teka muna, kapatid na Jerel, ito pa eh. Ang Dagdag tinig po muna, ng kapatid Erning. Dagdag muna natin, no? Bago nyo po ituloy yung sasabihin niyo, yung salitang whatever, yan ay binago ng iglesia. Ayun. Yung tagapamahalang pangkalahatan nila noon, binago yung whatever. Ginawa niyang whomever. Naging tao. Naging sa tao, hindi decision Sa bagay. making. Sige, tuloy po natin. Ang ibig lang sabihin, ang nilalaman po ng Mateo 18:18, pag binasa natin ang konteksto, ay pag-aayos o tungkol sa pag-aayos at disiplina sa kapatid sa loob ng iglesia, sa mga kapatid sa iglesia. Di ho ba? Pag-aayos ng solusyon, pag-aayos ng problema, paghahanap ng solusyon sa pag-aayos ng problema ng magkakapatid sa loob ng iglesia. Hindi registration. Yes. Ang tema ng Panginoong Yahusya, ang boses ng Panginoong Yahusya diyan ay yung paghanap ng solusyon sa problema, hindi yung registration. Di magkaiba ang boses. Yeah. Problema in between brethren, no? Yung hindi nagkakasundo. Actually, kapatid na yan, binabasa nila yung pag nagkasalang kapatid mo. Ay, doon din yan sa 18 ng Mateo eh. Yan ang konteksto. Puntahan mo, kausapin mo. Pag hindi siya nakinig, magsama ka ng dalawa. Pag hindi pa rin nakinig, sabihin mo sa iglesia. Pag ayaw makinig sa iglesia, o ano sabi? Ituring mo siyang hintil o maniningil ng buwis. Yan ang pinag-uusapan dyan eh. Paano yung 18 naging Naging registration. Nagkaroon ng kapangyarihan yung di umano ay tagapamahalang pangkalahatan daw. Pagka sinabi kasing tagapamahalang pangkalahatan ng iglesia ni Kristo, kapatid na Erning, pag sinabi mong ikaw tagapamahalang pangkalahatan, ikaw ang binigyan ng lahat ng kapamahalaan sa langit at lupa. Babasahin natin yan mamaya. Yeah. Mamaya malalaman ninyo yan. Kung iyan masyadong kapangyarihan yung in-acquire mo. Para ka rin papa, di ba? O tuloy natin, sige. Ito pa yung boses ng Panginoong Yahusya, kapatid na Jerel. Pag sinabing boses ng Panginoong Yahusya, katumbas ng aral ng Panginoong Yahusya. Nakasulat. Yeah. Next slide. Okay. Next Marcos. slide. Yahusha said to them, pay to Caesar the things that are Caesar's, and to God the things that are God's. And they were greatly amazed at him. Kaya mayroong tagubili ng Panginoong Yahusha dyan. Ang kausap niya dyan, yung mga Pariseyo eh. Di ba? Yung mga Pariseyo yan eh. Ngayon, babasahin ba natin ang kabuuan niya, kapatid Erning? Pariseyo, yan. Ngayon, dyan, kapatid na Jeriel, ano ang tinig ng Panginoong Yahusha dyan? Ibigay kay Cesar, ang kay Cesar, at ang sa Diyos, ang sa Diyos. Ngayon, ano naman ang boses ng mga false ministers ni Satanas? Anong sasabihin nila dyan? Kaya ito'y tungkol sa pagbabayad ng buwis. Taxation ito eh. Yes. Anong tinig naman ng mga tauhan itong si Satanas? Election daw yan, kapatid na Jeriel. Ayan, yun ang sasabihin nila. Una, ito, maliwanag. Yahusha said to them. Ito, sa English natin to binasa. Pay to Caesar. Pag sinabing pay, bayad, kwarta. Pera yan, may babayaran ka. Di ba? Hindi election yan. Babayaran ka. Ano babayaran mo? Di tax. Sino ba si Caesar? Gobyerno yan eh. Gobyerno yan eh. So, ang babayaran mo, yung tax mo. The things that are Caesar's. And to God, the things that are God's. Ano naman yung perang papunta sa Diyos? Yung abuloy natin. Di ba? Handog yun eh. Kaya, walang kinalaman yan doon sa eleksyon. Ang tinig dito ni Yahusha na kanyang nililinaw dyan sa mga Pariseo yung gusto siyang itrap. Di ba?
Gusto siyang itrap niya mga Pariseo. Yeah. Basahin po ninyo yung 12. Yung Marcos or Mark 12. Chapter 12. Makikita niyo konteksto dyan kung ano pinag-uusapan niya. Pero pinilipit yan ng reliyong gating pinanggalingan, yung iglesia. Hindi umano'y iglesia daw ng Kristo. Mali pa yung ni Kristo. Di ba? Yun ang pagkakalagay doon sa, pati yung salin ng maling salin, kinopya eh. Hindi naman kasi dapat iglesia ni Kristo yung nakalagay doon. Dapat iglesia ng Kristo. Di ba? Yung pagkakasalin eh. Sabi nga, Church of Christ. Kulang. Church of the Christ. Dapat meron nun. Sapagkat ang Christ is not a name. Hindi yan yung personal name. Yan ay tungkulin. Ibig sabihin, Mesias. O di ba pag sinasabi natin, si Jesus, yan ang pangalan niya sa kanila eh. Si Jesus ay Mesias, hindi. Ay ang Mesias. Di ba? Yun ang nakasulat. Yun ang dapat. Sige, tuloy po natin. Para nating sinabing si Bongbong Marcos ay presidente. Kulang. Diba, kulang. Tanungin natin si kapatid Henry, kung nakikinig, tanungin natin si kapatid Henry dyan. Kapatid Henry, ano sa palagay mo yan? Ha? Kung ikay buhay pa riyan sa iyong telepono. Sige. Kapatid na Henry? Maliho yung grammar na yon. Ayun. Bakit? Bakit mali yung grammar na yon? Ano ba yung sinasabi na doon? Proper noun, di ba? Tsaka yung proper noun. Proper noun at saka yung titulo eh. Di ba? Iba yung proper noun. Pagkatapos, pag sinabi mong si Yahushua, tama po yun. Pero pag sinabi mong si Kristo, mali po yun. Bakit? Sapagkat ang ibig sabihin po ng Kristo ay Mesias eh. Ang ibig sabihin ng Kristo ay pinahiran eh. Titulo yun eh. Titulo yun eh. Di ba? Parang sinabi niyo po, si Presidente, imbis na ang Presidente. Yeah. Sa Pilipinas, may gumagamit si Presidente. Gagamitin yun. Subukan mo mag-exam ka sa Filipino subject at yun ang ilagay mo. Bagsaka. Hindi pa sinabi bagsaka. Hindi yung tama. Ano tama? O hindi yung ang sa halip na si. Pagka gagamitin mo titulo, di ba? Mayroong, sabi nga, mayroong pong may article, definite article na da. No? Ang. Yan. Kapatid na Jerry, sa makatuloy dito, naliwanagan po natin ang boses o pagtuturo ng Panginoong Yahushua tungkol sa ating binasang Marcos 12:17 ay tungkol po sa pagbabayad ng buwis o taxation, hindi po eleksyon. Yeah. At isa pa, kung eleksyon ay kung yung eleksyon ay doktrina, ang pangangaral ay dapat ipangaral sa buong kinapal. Ba't sa Pilipinas lang? Hindi niya na ipangangaral sa ibang bansa. Takot dito eh. Takot dito. Takot dito. Bakit? Masuso sila eh. Kapag ginawa nila yan eh. Mawawala yung kanilang 501(c). Mawawala yan. Mawawala yung kanilang yung kanilang tax exempt. Ayun. Pagka sila ay nagkaisa, kaya hindi talaga doktrina. Hindi. Ano layunin nila ron? Na inimbento nung tagapamahalang pangkalahatan. Invento yan eh. Tsaka paano po mahal namin yung mga nariyan. Pero nag-imbento siya ng doktrina, actually tuntunin na inano niya doktrina. Dito lang nung araw eh. Nagkaroon ng ganyan eh. Sinubukan nila eh. Sinubukan nila yan eh. Ang unang dinala eh, yung presidente na yun ang dinala ng iglesia dito sa Amerika. Yung presidente, kapatid na Erning, na siyang sumulat o nag-akda o nag-approve ng same-sex marriage. Ayun. Pinagkaisa nila yun. 1996 yata yan. Yung 1996 na yan. Natatanda ko, 94 to 96, nandyan ako sa Portland, Oregon. Nagkagulo dyan. Di ba? Sumulat doon sa Pilipinas yung mga maraming nariyan. At tinatanong nila, bakit dyan ang pinili? Sino nagpapasya nito? Ayan, ang tanong ng mga Amerikano. Bandang uli, nung sumunod na mga eleksyon, walang rekomendasyon. Wala na. Biglang na. May sasabihin doktrina yan. Ba't di ka na nagre-rekomenda ngayon? Di ba?
May Yan, sasabihin si mga kapatid kapatid, na Henry. kami naririto para ligligin natin yan kasi hindi tayo galit doon sa mga taong yun, ano? Kundi Tama. ituwid natin yung pagkakamaling yun. Ano sa palagay mo, kapatid na Henry, dyan sa mga pag-uusap natin yan? Tama po kayo kasi sinasabi nila election daw yung sa Marco 12-17 nung panahon yun wala naman pong election eh. Wala. Isa Tama. pa yan. Walang Kasi election, no? tyranny nun eh. Kingship, di ba? Yeah. Kung sa merong king. Walang ini-elect doon. Sinasalin lang yung kapangyarihan doon sa mga susunod. Di ba? Wala naman doon yung mag-eleksyon, sino magiging presidente, sino mga konsehal. Wala doon. Kapatid na Jeriel at kapatid na Henry, hindi ba yan ang ginaya ngayon ng Iglesia ni Cristo? Huwag kang aasang iba pa mag-ahari, puro manalo yan. Yes. Tama. Di ba? Yeah. Totoo Kaya mula yan. doon sa pinakalolo, yung anak, yung apo, o ngayon, apo na sa tuhod. Yeah. Dapat makahalata kayo. Ang tatalino niyo mga yan, mga kapatid. Mga kaibigan. Lalo na yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Pakinggan niyo mabuti itong sinasabi namin. Hindi kami naninira. Wala naman kaming sisirain sa sira eh. Sabi na. Yeah. Kasi yung doktrina niyan questionable eh. Hindi naman kami ang sumira no. Sila ang nagsabi niyan. Katulad nito, ang sabi ni Yahusha tungkol sa taxation. Ang sabi nung tagapamahalang pangkalahatan nila, hindi, yung sinabi ni Yahusha sa taxation, hindi yan. Tungkol sa election yan. Yan ang, siya pinaniwalaan yun, hindi nyo pinaniwalaan si Yahusha. Kami po, dati rin naniniwala doon sa tao yan mga tao na yan. Di ba? Pero ginising na kami ng Diyos eh. Ano katunayan na ginising kami ng Diyos? Ang una namin itanong nung magkagulo tayo, nung ika-100 taon ng anibersaryo, di ba? Ba't nagkaganon? Yun ang unang tanong. Bakit pinaintulot ng Diyos ito? Pagkatapos may nangyaring masama sa kanyang buong angkan. Teka muna, akala ko ba sa Diyos ang ginagawa nito? Bakit ngayon naparusahan? Bakit pinagwatak-watak ang sarili niyang sambahayan? Ano ibig sabihin yan? Hindi po tayo, ito, ibinobrought up lang natin para po magising tayo sa katotohanan. Maging yung nagsasabing siya raw ay tagapamahalang pangkalahatan at maging yung papalit na kanyang anak, magising kayo. Ibigay nyo yan kay Yahusha, ibalik nyo kay Yahusha yan. At yung kayamanan na yan, sapagkat yan ay abuloy, ipamigay nyo. Sa mahihirap niyong kapatid. Sa mahihirap, yun ang nakasulat sa Biblia eh. Yun ang tinig ni Yahusha. Hindi yung ibilin nyo ng mga property o ipagtayo nyo ng mga mehoras. Hindi. Ibigay ninyo sa mga nangangailangan. Marami nga dyan, mga miyembro ng iglesia, nahihirapan sa buhay. Hindi ba isipin nyo kung meron kayong milyon-milyon, meron kayong magiging proyekto. Ano magiging yung proyekto ninyo? Yung mahihirap na miyembro nyo na gustong mag-aral, na meron namang talento sa pag-aaral. Pwede nyo maging scholar. Di ba? Yung mga batang nasa kalsada, pwede nyo gawa ng hospisyo. Katulad ng Iglesia Katolik. Di ba? Ampunin yung mga batang yan. Bakit? Nakasulat. Ano ba tinig ni Yahusha tungkol sa mga ulila, kapatid na Erning? Tulungan, lingapin. Lingapin. Meron ba kayong paglingap doon sa mga bata? Hindi, papakainin mo lang ng isang pagkain, isang meal. Wala yun. Kailangan bigyan ng kinabukasan. Malakas na kayo. Di ba? Meron kayong kasyangaan para gawin yan. Di gawin ninyo. Yung tinig ni Yahusha ang inyong pakinggan, hindi yung tinig niyang pinuno o tagapamahalang pangkalahatan daw. Sige, ito pa, ang tinig. Ito pang isa sa tinig ng Panginoong Yahusha, kapatid na Jeriel. Next slide. Next slide. Now, as they were eating, Yahusha took bread, and after blessing it, he broke it and gave it to the disciples and said, "Take, eat, this is my body." And when he had taken a cup and given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you, for this is my blood of the new and better covenant, which ratifies the agreement and is being poured out for many
as a substitutionary atonement for the forgiveness of sins. Ayan pa. Kapatid na Jeriel, ito po yan. Kaninong tinig po yan? Kay Yahushua. Ano yung tinig na yan? Nagturo siya ng tamang paraan ng pag-aalaala sa kanya o Lord's Supper. Anong sistema? Pakiisa-isa nga natin, kapatid na Jeriel. Ayan, sabi niya. Habang kumakain sila, no, kumuha siya ng tinapay. Ipinanalangin niya. After blessing it, he prayed for it, he broke it. Pagkatapos niyang binrake yun, he gave it to the disciples. Binigyan niya yung mga apostol, yung mga disipulo niya. Anong sabi niya? Take! O, kumuha kayo. Eat! This is my body. And sabi niya, take, eat, this is my body. Ano kasunod? And when he had taken a cup, tas kumuha rin siya ng saro, given thanks, na mayroong laman ng katas ng ubas yan. He gave it to them, saying, drink from it, all of you. Ayan, kumuha ng tinapay, pinakain ng mga alagad, kumuha ng saro, na may lamang, sabi nga katas ng ubas. Di ba? Binigay sa mga alagad. At sinabing, uminom kayo. Kaya pinakain niya, pinainom niya. Ano naman yung katas ng ubas na yun? This is my blood for the new and better covenant. Better na covenant na to. Yung old covenant kasi hindi na yun hindi na kailangan yun. Ito yung better covenant na, di ba? Yan na yung batas niya. Which ratifies the agreement and is being poured out for many as the substitutionary atonement for the forgiveness of sins. Sa ikapagpapatawad po ito ng kasalanan. So, ganyan ginawa ng Panginoong Yahushua. Nagpakain, nagpainom, una, bago kumain, nanalangin, pinagputol-putol ng tinapay, pinabigay sa mga alagad, pinakain sila, kumuha ng cup o ng saro, ipinagpasalamat, at pagkatapos binigay sa kanila, pinainom silang lahat. Saan yun? Sa ikapagpapatawad ng kasalanan nila. Ngayon, kapatid na Jeriel, pagkatapos niyan, kung itutuloy pa natin ang basa, ang sabi, after singing a hymn, they went out to the Mount of Olives. Sa mga yan po ang tinig ni Yahushua o pagtuturo ni Yahushua, procedure ng pag-aalaala sa kanya sa pamamagitan po ng Lord's Supper o dulang ni Yahushua. May pagkain, may pag-inom, at may pag-awit. Tapos na. Ang ginawa, ang tinig naman ng mga tauhan nitong si Satanas, anong tinig ng mga ministro? Yung iba, nakapilay tao. Di ba? Susubuan. Ayan. Susubuan. Katawan ng Kristo. Sasabihin. Pinakain. O pagkatapos, tumalikod. Siya lang yung uminom. Meron nun? Ngayon yata, binabago na yata yan nila Ewan ko, nung panahon nyo, ganun ba yun? Nung panahon hindi. Kami lang kumukuha. Kami sinusubuan, siya lang umiinom. Kaya ang sabi namin, yung amin, maliliit na yung tinapay namin o ostya, walang pantulak. Yung kanya, malaking ostya, may pantulak siya, nakakaingit siya. Ngayon ko lang nalaman, nung mag-iglesia ako, ay, mali pala yung Katoliko. Ngayon, ang ginawa naman ng iba, para maging emotional, matouch yung emosyon ng mga miyembro, ay hindi nila sinunod itong tinig ni Yahushua. Nag-invento yung leader nila, dagdagan natin ng maraming awit. At saka, dagdagan natin ng processional. Akala ko ba ayaw nila ng prosesyon? Ginawang processional march. Dinagdagan, naging theatrical. Dagdagan natin ng abulo yan. Bigyan mo ng sobre lahat ng mga dadalo sa Santa Cena natin sa umaga. Santa Cena sa umaga. Alam mo, napanood ko yung naging kalaban nila dyan. Yung ewan ko kung sino ba yung tamang daan. Si Eli Soriano. Tapos yung iglesia, yung ba yung dating daan? Yun daw sila. Kaya sabi nga nung isang komedyan, yun, dating doon. Dating doon. Di ba? Yun ang sinasabi. Yan, nagbabangayan yan. Alam mo, napakinggan ko yung Eli Soriano. Alam mo, may point siya Maganda yung point niya Sabi niya, ano bang uring pastor? Pero hindi na natin sasabihin yung huli niyang sinabi, no? Ano bang uring pastor? Yung pinaghahapunan ka sa umaga. Oo nga, no? Ang kaya ho siya, hapunan Okay? At ang tawag dyan,
Lord Supper. Pero yung pag pinag-aralan mo kasaysayan nung salitang Holy Supper, yung Holy Supper, yung kasaysayan nun, galing yan sa Orthodox Church, yan sa Eastern Europe. Kaya parang Russian area yan na ginamit nila yung salitang Holy Supper. Yun naman ang nagaya ng iglesyang kinagis na natin. Sabi nga yung iglesyang kinabibilangan natin dati. Di ba? So, yun nga, sabi niyo, naglagay ng prosesyon. Oh, ano pa? Naglagay ng Abulo yan. Nakasobre pa. Oh, naglagay ng Dinagdagan. teksto. Hindi naman nagteksto ba rito ang Panginoong Yahusha? Hindi. Nagturo ng Lord Supper na paraan. Pero hindi na siya nagkaroon ng leksyon eh. Wala naman leksyon eh. Walang leksyon. Sabi nga, nung kumakain na sila niyan eh. Kumakain na sila. Kumakain na sila sa makatwid, nasa hapagkainan. Paano ka ba kumain? Nasa hapagkainan. Kung i-imaginein mo, nung sinabi yan ng Panginoong Yahusha, kumakain sila ng hapunan. Tapos, nung kumakain na sila, ang ginawa ni Yahusha, dumampot ng tinapay. Yun, ginawa niya na yung, ito gagawin ninyo, pag-aalala sa akin. Ito, katawan ko. Yan ang ginawa. O pagkatapos nung kumain, uminom, nanalangin, kumain, uminom, nanalangin, umawit. Isang awit lang. Yeah. Yan ang dapat nating gawin. Yan ang tinig ni Yahusha eh. Anong tinig ng mga pinuno ng reliyon? Ayun nga, ila ka, susubuan kita. Di ba? Ako lang ang iinom, mas malaki ostya ko. Mas malaki yung tinapay ko. Di ba? Yeah. Yung iba naman, yung iglesyang pinanggalingan natin, ito, madaling araw tayo, merong madaling araw, merong 3:00 ng hapon, merong 10:00 ng umaga, kung saan man naroon yan. At tinipon sa katedral o sa templo nila o sa mga kapilya nila. Dito silid kainan lang yung pinagtipunan nila eh. Sa bahay. Yeah. Bahay. Kaya yan din ang ating gagawin sa April 22 eh. Exactly. Yung tamang paraan na yan. Paano ginawa ni Yahusha, di gawin natin pareho-pareho. Yeah. Ngayon ang tanong pa natin, kapatid na Jeriel, ano pa ang tinig ng Panginoong Yahusha na inagaw ng iba't ibang pinuno ng reliyon? Ito, next slide. Tingnan natin. Next slide. Yahusha came up and said to them, all authority, all power of absolute rule in heaven and on earth has been given to me. Ayan. Tinig po ni Yahusha yan. Ang sabi ni Yahusha, all authority, all power of absolute rule. Siya ruler in heaven and on earth has been given to me. Alam nyo, sa maganda yan, yung kung mga Pilipino, Tagalog, sabi, ang lahat ng kapamahalaan, tinig ni Yahusha yan, ang lahat ng kapamahalaan, kapamahalaan ay ibinigay na sa akin sa langit at sa lupa. Kapamahalaan sa langit at sa lupa ay ibinigay na sa akin. Lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa ibinigay sa akin. Ano katumbas? Kaya ano ibig sabihin nun? Lahat kapamahalaan. Di tagapamahalang pangkalahatan. Sino yun? Tinig ni Yahusha yan. Yeah. Sino ang tagapamahalang pangkalahatan ayon kay Yahusha? Siya. Bakit ang pinaniniwalaan yung tagapamahalang pangkalahatan hindi si Yahusha? Ayan ang tanong natin dyan sa mga yan. Bakit ang pinaniniwalaan ninyo may apelidong letter M? Di ba? Bakit naging tagapamahalang pangkalahatan yan? Sa kanya ba binigay ang lahat ng kapamahalaan? Yan po yung sinasabi natin, sino pinakikinggan natin noon? Yung mga taong yun. Pinakinggan ba natin si Yahusha? Hindi. Ang sabi ni Yahusha maliwanag. Ang lahat ng kapamahalaan sa akin binigay. Yung kapamahalaan sa langit at lupa sa akin binigay. So ako tagapamahalang pangkalahatan, yan ang sinasabi niya. Totoo yan. At saka yung pari naman, kahalili daw ng anak ng Diyos. Yeah. At ito namang si Abuloy, ano ba yung isang leader na may kaso? Kibuloy yung pangalan, di ba? Kibuloy. Yeah, wanted ano naman daw tawag sa kanya? Siya daw yung anak ng Diyos. Anak ko, Diyos ko.
Wanted. Anyway, kapatid na Jeriel, pag sinabi pong ang they listen and obey to Yahushua, ibig sabihin po, yung aral, di ba? Dapat ay ayon sa Biblia. Yan. So, ngayon, katulad po ng aral noon tungkol sa templo. Pakinggan nga natin, next slide. Ito. Next Aral slide. ng Diyos yan. Aral ni And Yahushua. Solomon, my son, learn to know the God of your ancestors intimately. Worship and serve him with your whole heart and a willing mind. For Yahuwah sees every heart and knows every plan and thought. If you seek him, you will find him. But if you forsake him, he will reject you forever. So take this seriously. Ayan, ako. Biling kay David yan. Di ba? Okay, Solomon. Sabi, take this seriously. Yahuwah has chosen you to build a temple. Ayun. Sanctuary. Be strong and do the work. Ayan, ang tagubilin kay Solomon. No? Take it seriously, yung paggagawa ng pagtatayo ng templo na magiging santuaryo ng Diyos. At maging malakas ka. At saka gawin mo yung gawa. O sa Ezra naman, 1:5, sa 5:1-2. Now when the prophets Haggai, the prophet, and Zechariah, the grandson of Iddo, prophesied to the Jew who were in Judah and Jerusalem in the name of the God of Israel, whose spirit was over them, then Zerubbabel, the son of Shealtiel, heir of the throne of Judah, and Jeshua, the son of Jozadak, arose and began to rebuild the house of God in Jerusalem, and the prophets of God, Haggai and Zechariah, were with them, supporting and encouraging them. Kaya, merong tagubili ng Diyos noon pagtatayo ng templo. Kanino niya particular na sinabi yan? No? Una, kay Solomon. Kay Solomon. Totoo yan. Yan kayo maliwanag po dyan. Kaya ang pagtatayo ng templo, utos. O aral ng Diyos yun. Utos noon yun kay Solomon. Ngayon, yung unang templo, winasak ng Babylonia po yan. Di po ba? At naging bihag ang Israel ng Babylonia sa loob ng 70 taon. Ngayon, ano nangyari ngayon? May ginamit ang Diyos na kasangkapan. Sino? Ang hari ng Persia o ng Iran ngayon. Na yan yung kalaban ngayon ng Israel, Iran. Yeah. Di ba? Ngayon, yung si Ciro, ang kasama ng mga kasundaluhan niya, ay lumusog doon sa Babylonia. Natalo nila ang Babylonia, na yan ngayon ang Iraq. Na sila ay magkalaban din ngayon. Nabalaya ngayon ang Israelita. Saka lang po, yung Ezra, 5:1-2, na-rebuild na, ang sabi, and began to rebuild the house of God. Kaya nang sila'y mapalaya mula sa Babylonia after 70 years na pagkabihag, bumalik sila sa Jerusalem. Di ba? Panahon ni Haggai. Saka ni-rebuild yung templo. Yun ang second temple. Kapatid na Jeriel, tinig ng Diyos to, aral ng Diyos to Yes. Ang ginagamit nila, aklat ni Haggai. Yung mga ginagamit na kasangkapan ng kaaway. Magsiahonan niya kayo sa bundok, ipagtayo niyo ako ng bahay. Hindi naman sila inutusan. Hindi silang inutusan doon sa talatang yon. Hindi. Ang inutusan doon ay si Haggai na propeta, sapagkat nung panahon ni Haggai na propeta, at ni Zacarias, ay doon po na-rebuild yung second temple, ni-rebuild lang. Itinayong muli, yung dati rin. Lalo binasak nga po di ba? Ngayon, ano ho ang nangyari, kapatid na Jeriel? Doon po sa ikalawang templo. O di ba, yun ay winasak din? Sino ang nagwasak? Mga Romano? Kailan po nung 70 Anno Domini? Ngayon, nung mawasak ang second temple, sinabi ba ng Kristo, magtatayo ako ng third temple? Next slide. Yeah. Yahushua answered them, destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Hindi niyo dito nagkaloko-loko yung mga Pariseo. Then the Jews replied, it took 46 years to build this temple and you will raise it up in 3 days? But he was speaking of the temple which was his body. Sa makatuwid, kapatid na Jeriel, noong mawasak ang second temple noong 70 AD, ang Kristo ay hindi na po nagtayo ng third temple. Bakit? Sapagkat ang templo ay hindi na ang building, kundi yung katawan niya na. Ito, linawin natin, no? Nung ito'y banggitin ng Panginoong Yahushua, nakatayo pa yung templo, hindi pa wasak.
Tama. Kasi year 30, nagte-teksto na ang Panginoong Yahuse. Nangangaral na siya hanggang year 33 nung pinatay siya, di ba? Yung templo na yan, nakatayo pa noon. Yan nga yung sinagoga, yung mga sinagoga na yan, may mga bahagi dyan. Diyan nga sila in-expel eh. Sapagkat hindi naman si Yahusya ang may kapangyarihan doon sa templo na tinayo na ni-rebuild ni Hagay. Hindi, kundi mga Pariseo, kapatid na Erning. Ah. Tama. Sa makatwid, Ah. yan nga, kapatid na Jeriel, no? Diyan, ang kausap niya ay mga Hudyo. Then the Jews replied, "It took 46 years to build this temple." Sa makatwid, hindi nila naintindihan ang sinabi ni Yahusya na wasakin niyo ang templo sapagkat nakatayo pa nga yung templo. Templo talaga yun eh. Yun ang second temple. Sapagkat 70 AD lang, 70 AD pa nang mawasak eh. Eh ang Kristo ng mga aral ay 30 to 33 years old eh. Na makatwid, nandun pa yung second temple, hindi pa wasak, kapatid na Jeriel. Ano po? Eh ang sabi ng Kristo, wasakan yung templong ito at sa loob ng 3 araw ay aking itatayo. Naintindihan ba yun ng mga Hudyong kausap niya? Ang sabi, the Jews replied, "It took 46 years to build this temple." Hindi nila naintindihan. Ang itinuturo nila, it took 46 years to build this. Eh di may templo pa. This temple. Eh di, ang tinutukoy nilang templo, kapatid na Diyos, yung literal. Pero ang sinasabi ng Kristo, hindi yun. Ang tinutukoy niya na kanyang wawasakin at sa loob ng 3 araw ay kanyang itatayo, ang tinutukoy niya. But he was speaking of the temple which was his body. Katawan niya, ito na yung templo. Ngayon, ito po yan. Kaya ang Kristo, noong ang templo po, totoo, actually, hindi pa nga nawawasak eh. Umiira, nandun pa yung second temple eh. Pero pinagpauna niya na, kumbaga sa isang matindi na salita, hindi pa man wasak yung templo na yan, pero ito magiging templo na ito pag nawasak yan after 70 AD. Ngayon, sino pang magiging templo, kapatid na Jeriel? Ito pa, next slide. Let's go to the next slide. Do you not know and understand that you, the church, yung mga tao doon, are the temple of God, yung mga tao, are the temple of God, and that the Spirit of God dwells permanently in you, yung Espiritu, nandito, collectively and individually. Kapag nagsama-sama tayo, flock, di ba? Templo yun, di ba? Individually, ito, yung sarili-sarili tayo, nakabukod tayo. Templo rin yan. Kaya collectively and individually. If anyone destroys the temple of God, ito yon, corrupting it with false doctrine, ayan, dinidestroy mo yung templo ng Diyos, itong mga templong ito, pag kinokorrupt mo ng maling doktrina. Tama. God will destroy the destroyer. Ayan, yung mga preacher na kung ano-ano tinuturo sa tao. Di ba? Dinidestroy nyo yung doktrina, dinidestroy ninyo yung mga templo ng Diyos. Mga tao yan. For the temple of God is holy, sacred, and that is what you are. Maliwanag yung sinabi ni Apostol Pablo dyan. If anyone destroys the temple of God, ito, yung mga tao. Paano yun? Paano dinidestroy, kapatid na Erning? Kinokorrupt ninyo ng false doctrine. Isipin mo, yung doktrina tungkol sa taxation o yung turo tungkol sa taxation na dapat ka magbayad ng buwis, ginawa mong eleksyon. Yung pagsasaayos ng mga problema ng magkakapatid, ginawa mong registration na ikaw ang may karapatang magtala sa langit. Ano ginawa mo niyan? Kinurap mo ang templo ng Diyos. Oo, ang doktrina. Kinurap mo ang templo ng Diyos ng maling doktrina. Ano ibig sabihin nun? Dinestroy mo yung templo. Yeah. Ang mga miyembro. Kaya mga may tao, batok eh. Sabi nga, may parusang mangyayari. Bakit? Bakit hindi ka mapaparusahan? Yung sabi dyan, nakasulat eh. Yung destroyer ng templo, di-destroyin ng Diyos. Ang liwanag. Destroy, yeah. Di ba? Na-destroy yung destroyer ng mga templo ng Diyos? O tuloy pa natin. Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is within you, whom you have received as a gift from God, and that you are not your own property?
kahit tayo, wag nating sisirain ito. Hindi na atin to. Oo, yung mga preacher na nagtuturo ng doktrinang hindi naman turo ng Ama at ni Yahushua, kinukurap mo yung mga doktrina, dinidestroy mo yung temple ng Panginoon Diyos. Kahit tayo, you were bought with a price. You were actually purchased with the precious blood of Yahushua and made His own. So then honor and glorify God with your body. So we need to glorify God with this body or with this temple. This temple is where God dwells and Yahushua dwells. That's why we have to keep it clean and holy. Bago natin basahin yung kapatid na Jeriel, yung Isaias, sa makatwid, mga kapatid, may templo pang second temple pa, ay sinabi na ng Kristo, hoy, ito yung templo. Kayong mga tagasunod ko, templo din kayo. Yes. Makatwid, hindi na building ang pinag-uusapan doon, kapatid na Jeriel. Hindi na. Pero tayo ba'y makakapagtayo pa rin ng templo? Opo, sa pamamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos, pagka ang tao ay nakinig, sumampalataya at nabautismo, na itatayong templo yon individually. Ayan, templo ng Diyos yun. Ngayon, huwag natin pakakainin ng maling doktrina. Yun. Huwag natin pakainin ng maling lisyang doktrina na hindi ayon sa Biblia. Ngayon, ito po yan. Mga kapatid. Ano naman ang tinig ng iba? Ang tinig ng iba, paggawa ng templo, paggawa ng kapilya. Aba, samantalang ang sabi ng Diyos, ito, pakibasa yung 66:1 ngayon, kapatid na Jeriel. This is what Yahuwah says. Heaven is my throne. Ang trono ng Diyos yung langit And the earth is my footstool. Yun ang tungtungan niya Could you build me a temple as good as that? Yan ang tanong ng Diyos di ba? O sige, ano ba yung templo mo? Gawa sa hollow blocks, tsaka sa simento, at tsaka sa yero. Sabi ng Diyos, sino makakagawa ng templo katulad nito? Yung akin. Di ba? Could you build me such a resting place? Hindi mo magagawa yan Kaya yan tanong ng Diyos sa panahon pa ni Isaias. Yeah. Di ba? Sinabi nila ng Diyos yan. Yes. Sa panahon pa ni Isaias. Heaven is my throne and the earth is my footstool. Could you build me a temple as good as that? Yan ang tanong ni Isaias. Kapatid na Jeriel, baka yung sa Isaias na sinabi ng Diyos na heaven is my throne and the earth is my footstool, baka nabago na nang dumating si Yahushua. Eto, pakibasa natin. Next slide. Basahin natin. Next slide. Who found favor, grace, spiritual blessings in the sight of God and asked that he might be allowed to find a dwelling place for the God of Jacob. Ito, bagong tipa na to. But it was Solomon who built a house for him. However, the Most High, the one infinitely exalted above humanity, does not dwell in houses made by human hands. As the prophet Isaiah says, heaven is my throne and the earth is my footstool for my feet. What kind of house will you build for me, says the Lord, or what place is there for my rest? Sa makatwid, kapatid na Jeriel, bago natin basahin ang 50 to 51, inulit lang ng Panginoong Yahushua ang sinabi ng Diyos sa panahon ni Isaias. Yes. Ayun, ginawang referensya ng ating Panginoong Yahushua. Alam niya na ang templo mahalaga nung panahon ni Solomon. Di po ba? Kaya nga inutusan ng Diyos si Solomon Kaya nga nung mawasak, ay ni-rebuild naman nila noong sila ay mapalaya mula sa Babylonia, kapatid na Jeriel. Pero nang dumating ang Panginoong Yahushua, panahon pa niya, nang siya'y mangaral, sinabi niya na sa mga Hudyo nandun pa yung templo. Sabi niya, ang templo, ito na. Wasakin niyo yan, itatayo ko sa loob ng 3 araw. Nagtaka yung mga kausap niya. Bakit? Sapagkat nasanay sila na yung templong tinutukoy, templong building. Sabi ng Kristo, hindi, ito yung templo, katawan ko. Yung mga tagasunod ko, templo din sila. Ngayon, mahalaga pa ba ang pagpapagawa ng templo sa panahong ito? Hindi na. Ang importante, tao na, hindi na yung building. Ang importante nga ito, tayo gusali na templo na tayo sa harap ng Panginoon Diyos. Ngayon ang tanong natin, ang Diyos ba ay tumatahan sa gawa ng kamay ng tao? Ayan binasa ng kapatid na Jeriel, napakaliwanag po niya, na ang sabi ay, however,
the Most High, the one infinitely exalted above humanity, does not dwell in the houses made by human hands. Kaya ginamit ng Kristo ngayon na referensya. As the prophet Isaiah says, heaven is my throne. Inulit lang niya ang 66:1 ng Isaiah. And the earth is my footstool for my feet. What kind of house? Sabi ng Diyos, nagtatanong ang Diyos sa tao. Ang Panginoong Yahushua pala nagtatanong sa mga kausap niya, what kind of house will you build for me? Sabi ng ating Panginoon Diyos, na kinot ni Yahushua. Kausap niya, mga Hudyo na, yung panahong Kristyanismo na. Ngayon, yung matigas ang ulo, anong gagawin ng mga iba? Magpipilit sila, kapatid na Jeriel, pagawa ng pagawa. Ito ngayon lang sabi sa 50:51. Yan. Didn't my hands make both heaven and earth? Yan, You sabi ng stubborn Diyos. people. Tigas ng ulo. You stubborn Tigas ng people. You are heathen at heart and deaf to the truth. Mga ano kayo, heathen at heart sa puso. Yeah. mga Puso heathen. nyo. Mga Gentile kayo, mga Intil kayo, mga sabi nga, heathen at heart and deaf to the truth. Pingi kayo sa katotohanan, sabi ng Diyos. Must you forever resist the Holy Spirit? That's what your ancestors did. And so do you. Yung mga matigas ang ulo. matitigas ang ulo Yan ang ano No, talagang gusto ng Diyos, meron siyang templo. Doon siya luluwalati, sabi niya. Di ba? Doon siya luluwalati. Talagang gusto ng Diyos nung una yan Pero nabago na sa panahon natin ngayon. Ngayon, meron pang mga taong bumabalik doon. Sa lumang tipan, utos ng Diyos, magtayo siya ng templo at siya'y luluwalati, magsikap. Balik doon. Balik ng balik doon Kaya ano sila ng ano. Alam niyo kung bakit ayaw na ng Diyos niyan, kapatid na Erning? Para sa, kung pag-iisipan mong mabuti, ginigiba ng mga kumakaaway. Di ba? At yung templong pinagawa ng Diyos para lang sa Israel. Yeah. Pagdating doon kay Yahushua, isipin mo, ganong kalaki ang sasakupin niya kapag lumaganap na yung pananampalataya ng Panginoong Yahushua, di ba? Paniniwala sa kanya. Maraming gagamit yan. Maraming gagamit yan as a form of investment. Investment na. Ano mangyayari? Naging investment yan sa marami. Ano katunayan? Di ba? Kung talagang sa Diyos yan Kung yan mga kapilya na yan, di umano'y mga kapilya para sa Diyos at inihandog Diyos sa Diyos, ba't na ibebenta nyo? Yeah. Ba't di ibebenta? Di ba? O yung mga protestante, di ba, benta ng benta? Yeah. Benta ng benta yung mga protestante, sabi na, house of God. So, hindi pala sa inyo yan, ba't binibenta nyo? Saksi ni Jehovah, nagbebenta rin. Sino taga-bili? Yung Iglesia ni Cristo. Sabi naman lang Iglesia ni Cristo, yan niya mga yan, sa Diablo yan di ba? Sa Diablo niya yung religion na yan Okay? Yung kapilya nila para kanino? Di para sa Diablo. So, yung kapilya ng dating sa Diablo, binili ninyo, tapos inihandog nyo sa Diyos nyo. Hindi ba kayo nag-iisip niya? Mag-isip-isip naman tayo ng klaseng doktrina yan. Pero kung wala yung mga kapi-kapilya na yan, yung mga templo-templo na yan, yung mga katedral na yan, everything will go smoothly. Kapatid na Jeriel, ito palang rason. Pakibasa next slide. Basahin natin. Anyone who teaches something different disagrees with the correct and godly teaching of our Lord Yahushua the Christ. Ayan, different, sabi nga, teaches something different. Different yung, iba na. Iba yung tinuturo mo sa tinuro ni Yahushua Iba na tinig tinuturo. Di ba? Sabi nga disagrees with the correct and godly teaching. Kaya yung pagtatayo ng kapilya na yan, at ng mga katedral na yan, at ng mga templo-templo na yan, it disagrees with the correct and godly teaching. Nagdi-disagree yan dun di ba? Maliwanag yung sinasabi na yan. Tuloy pa natin. Those people who disagree are proud of themselves. Di ba yan ang kanilang pinagmamalaki? Sa mga pagsamba nila, gano'n na karami na patayo natin. Magsasabi pa sa atin, kayo, meron ba kayong kapilya? Gaganunin tayo di ba? Meron ba kayong building? Wala. Wala pala kayo di ba? Tsaka sasamba. Ba't kailangan ba sa pagsamba yung kapilya? Hindi naman
Ano katunayan? O nung nag-COVID, siya kayo sumasamba. Wala palang Diba? kabuluhan yung pagsamba Wala niya. rin kabulod yung kapilya niyo. Tuloy natin. Those people who disagree are proud of themselves, but they don't really know a thing. Hindi nila alam tong doktrinang ito eh. Di ba? Their minds are sick. Naku, masakit ang salitang ito. Their minds are sick and they like to agree over words. To argue over words. They like to argue over words. They cause jealousy, disagreements, unkind words, evil suspicions, and nasty quarrels. They have wicked minds and have missed out on the truth. These people think religion is supposed to make you rich. Ayun ang dahilan. Yan Yan ang ang dahilan, dahilan eh. kapatid na Jeriel. Oo, kaya nga nag-i-invest diyan eh. Kasi pagyaman yan eh. Mayaman na alam mo may salitang ganyan yung tagapamahalang pangkalahatan noon eh. Di ba? Ano sabi? Mayaman na niya ang iglesia. Ayun. Oh? Anong mayaman? Hindi naman yung iglesia mayaman eh. Ikaw brother eh. Diba? Ikaw yung mayaman eh. Yung iglesia marami mahirap. Tuloy natin. Sa easy. Some people teach a false message that is different. Their message does not agree with the true message that our Lord Yahushua the Christ taught. Iba, no? They do Yeah, not teach people to live in a way that pleases God. Ayun, live, Ayan. pamumuhay. Yung pamumuhay yan dapat ng pagdaan. People like that think that they are very clever. Ayan ang akala nila, matatalino sila. But they do not really understand anything. Naku. They like to argue about things which are not important. They like to quarrel about words. As a result, people become jealous of one another and they become angry with each other. They insult other people and they think bad things about them. Their minds have become confused and they argue all the time. They refuse to believe God's true message. They think that they will become rich if they say that they are serving God. Ayan. Sundin ko nga niya ang Diyos. Ang tawag sa akin ng Diyos, ayun, nagkaroon na ng bahay, di ba? Ayun, nagkaroon na ng magandang kinabukasan yung kanyang sambayan. Nagkaroon na ng palasyo, nagkaroon ng kung ano-ano. Ayan yun eh. Kasi nasa isip niya, dito ko yayaman. Dito ko yayaman. Alam niyo, kapatid na Ernie, yung pinagbabawal na ngayon, yun ang itinuturo niyang mga preacher na yan eh. Di ba? Si Abraham niya, pinayaman. Para siya si Abraham. Yun ang sasabihin. Kaibigan siya ng Diyos. Kaya walang masama na ako yumaman. Blessing ng Diyos yun. Yan ang mga sasabihin ng mga preachers na yan. Hindi pagyaman ang pagre-reliyon. They think that they will become rich if they say that they are serving God. Yan nga ang problema ng maraming pastor ngayon eh. Preachers. Gusto mo magkaroon ka ng tinatangkilik mo? Ibukod mo yung preaching engagement mo, yung iyong pagiging makadiyos, yung iyong pagsisilbi sa Diyos, doon sa trabaho mo, na hanap buhay mo, kung meron ka sariling negosyo. Katulad ni Apostol Pablo, bukod yung kanyang pagiging apostol sa kanyang pagiging businessman as a tent maker. Magkabukod yun, magkaiwalay, hindi niya pinag-aalo yun. Kaya kung meron man si Apostol Pablo mga bagay na nasa kanya o ari-arian niya, pinagpagalan niya yun. Hindi yung kasama doon sa ministeryo niya. Pero ang marami na mga pastor ngayon, ayan, tungkol sa reliyon, gagawa ng libro tungkol sa reliyon. Kanino ibebenta? Doon sa mga miyembro. Ayan. Kapatid na Jeriel, mayroon pang mga aral ang Panginoon. Wala po ang inyong video. Kapatid na Jeriel at mga kapatid na Henry, no? Mga mahal na kapatid na nakikinig. Meron pang aral. Pag sinabing tinig ni Yahushua, yun ay tinig ng Diyos din yun eh. Galing kasi yung sabi ng Panginoon Yahushua, hindi ako nagsasalita ng saga ng akin eh. Ang aking naririnig sa Ama, yun ang aking sinasabi o pinangangaral. Ano pa yung aral na nasa Biblia? Na yan naman ay talagang, kapatid na Jeriel, binago ng mga ibang mga mangangaral na nagpapanggap na sila'y ministro ng kaliwanagan. Basahin natin, next slide. Next slide. Come through the gates to his temple giving thanks to him. Enter his courtyards with songs of praise. Honor him and bless his name. The Lord is good. There is no end to his faithful love. We can trust him forever and ever. GNT, enter the temple gates with thanksgiving. Go into its courts with praise. Give thanks to him and praise him. The Lord is good. His love is eternal and his faithfulness lasts forever. Kapatid na Jeriel,
Maliwanag po dyan. Ang tinutukoy na doon sila papasok ay sa templo. Kapatid na Jeriel, pero ang ginawa po ng ating pinanggalingang relihiyon, hindi yan ang itinuro, kapatid na Jeriel. Next slide, sa Tagalog natin basahin. Pagsipasok kayo sa kanyang mga pintuang daan na may Yun. pagpapasalamat at sa kanyang looban na may pagpupuri, mangagpasalamat kayo sa kanya at purihin ninyo ang kanyang pangalan sapagkat ang Panginoon ay mabuti, ang kanyang kagandaang loob ay magpakailanman at ang kanyang pagtatapat ay sa lahat ng salit-saling lahi. Kapatid na Jeriel, anong ginamit nila? Ayan, Tagalog, pintuang daan. Sa Ingles, templo, doon papasok. Dyan, pintuang daan. Ngayon, kapatid, sino daw yung pintuan? Juan 19, ako ang pintuan. Sino naman ang daan? Ako ang daan. Paano ang pagdaan at pagkapasok sa pintuan? Kailangan mag-iglesia ka ni Kristo. Aba, ang templo naging iglesia ni Kristo? Kapatid, isipin niyo yun. Kaya meron mga pilipit na doktrina eh. Kaya nga sabi, pag pinakain ninyo ng maling doktrina ang templong ito, you corrupted those people with wrong doctrine, you are destroying those temple. Yeah, kung ikay destroyer ng mga templo na yan, binibigyan mo ng maling isipan ng tao. Kaya tayo, kapatid na Erning, napakaingat natin. Ito ang aming pananampalatayang isineshare namin sa inyo. Pero sinasabi namin, huwag nyo po munang paniniwalaan. Suriin nyo muna kung ito ngay talagang sa Diyos. Kaya decision making kayo po. Hindi namin sasabihin, ito ang sampalatayanan nyo. Ito ang paniwalaan nyo. Hindi. Ito ang sampalatayanan natin, yung sinabi ni Yahusha. Sa boses tayo ni Yahusha makinig, hindi sa boses namin. Yeah. Ayan ang dapat nating maintindihan sa pag-aaral natin. Kaya dinistort nila ang talatang ito. Tinwist nila. At ang binigyang halaga ng leader, yung organisasyon. Nakita mo? Di ba? Mula sa templo, ginawa mong iglesia ni Kristo. Isipin mo yon. Na makatuwid, kapatid na Jeriel, pagka ikay nagbago ng salita ng Diyos, hindi ho matuwid yan sa harap ng Panginoon Diyos. Nagdagdag ka, nagbawas ka, dadagdagan ka ng salot, aalisin ang bahagi mo sa aklat ng buhay sa langit, koma lang yon, tuldok lang yon. Di lalo kung pagka binago mo yung mismong salita mula sa templo, aklat ng awit, templong pinag-uusapang papasukan na doon magpapasalamat, pupuri at luluwahati sa Panginoon Diyos. Ginawa mong iglesia ni Kristo, organisasyon. Ang tanong, ito kapatid na Jeriel, ano ang kaigihan at kabutihang ibubunga kung ang ating pakikinggan tinig ni Yahusha na siyang tinig din ng Diyos? Pakinggan natin. Next slide. Ito, next slide. The sheep that are my own hear my voice and listen to me. Yan. I know them and they follow me. And I give them eternal life and they will never ever by any means perish and no one will ever snatch them out of my hand. Yan ang kabutihan. Kapag pinakinggan natin ay ang tinig ng Panginoong Yahusha. Meron tayong kaligtasan. Sabi nga, they will never ever by any means perish. Hindi sila mga wawala. And no one will ever snatch them out of my hand. Ayun. Kaya pag pinakinggan natin ay ang tinig. Kaya kami po, naagaw ba kami ng pagtalikod na yan ng iglesia? Hindi. Hindi kami naagaw. Bakit? Hindi kami sumunod doon sa pinunong tumalikod. Ang sinunod namin, tinig ng Panginoong Yahusha. We listen to the Christ. At natupad sa atin ngayon bilang mga Yahusyan na ang sinabing ito, and I give them eternal life and they will never ever by any means perish and no one will ever snatch them out of my hand. Hindi kami naagaw. Kaya sasabihin ng iba, tumalikod kayo. Hindi. Ayun, tumalikod. Di ba? Ang pinakinggan nyo, hindi tinig ni Yahusha. Ang pinakinggan nyo, tinig nung di umano'y tagapamahalang pangkalatan. Yung nagpapanggap na pinagbigyan daw ng lahat ng kapamahalaan. Kaya sino dapat magbalik loob sa Diyos? Sila, hindi tayo. Hindi tayo. Sila. Magbalik loob kayo sa Diyos. Sa Diyos kayo magbalik loob. Kayo, pagka nakakausap natin yung mga yan, sinasabi sa Brad, magbalik ka na sa iglesia.
Excuse me? Ano ba yung kahalagahan niyang organisasyon na yan? Ang mahalaga yung mga tao. Di ba? At ang mahalaga sa lahat, ang Diyos. Sa kanya Kaya ka kung meron ka nagbalik. pagbabalikan, magbalik loob ka sa Diyos. Pero hindi yun na naririnig mo sa mga yan. Ayun, sabi nga, huwag kayong magdaramdam. Alam namin, medyo maanghang itong mga salitang ito para doon sa di umano'y deboto ninyo o mga di umano'y naninindigan. Pero kayo mismo, pagkatapos nito, yung wala na, kayo na lang nag-iisa sa inyong sariling tahanan o nag-iisa ka, bulay-bulayin nyo itong aming mga aming sinalita sa inyo. Bulay-bulayin ninyo. May katwiran o wala? O, makikita nyo. It makes sense. Logical. Biblical. You can read it from the Holy Scriptures. Hindi inimbento. Tinig ni Yahushua ang pakikinggan natin. Hindi tinig nung preacher o nung leader. Sabi nga, ang leader, katulad mga preachers, sabi nga, wala naman leader sa atin, di ba? Mga preacher, katulad natin, yung mga nagpapahayag ng mga salita ng Diyos. Sabi nga, kami yung nagtatanim, kami yung nagdidilig. Hindi kami mahalaga. Hindi mahalaga yan. Hindi mahalaga yung preacher. Ang mahalaga yung aral. Oh. Yung mahalaga yung aral. Oh. At saka pag itinanim yung tamang aral, yung templo na itatayo. Pero kapag ang maling aral ang naitanim, yung maling paniniwala, katulad niya, naging panatiko yung iba, di ba? Mga ka-iglesia natin dati, naging mga panatiko na. Kahit ano na gawin ng pinuno nila eh. Wala na silang question. Tuloy-tuloy na. Naging panatiko na. Na-destroy na yung inyong templo. Nakita nyo? Na-corrupt. Kinurap yung aral. Yun ang yung aral na napunta sa inyo. Corrupted doctrine. Kaya na-destroy yung templo. Kaya ang unang dinestroy ng Diyos, yung destroyer ng templo. Masakit po yan, pero hindi pwedeng hindi namin sabihin eh. Di ba? Dinestroy ba o hindi, kapatid na Erning? Dinestroy at kita naman natin ang pangyayari. Kita natin Kaya ang pangyayari. umaasa ho kami, mga kapatid, na itong ating pinag-aralan sa panig po ng mga hindi pa natin kasama sa kilusang itinatag ng Panginoong Yahushua, nasa Iglesia sila ni Cristo, huwag ho kayo magdaramdam. Ito yung pag-ibig ng Panginoon Diyos. Ang masama po niyan ay yung totoo, hindi natin sinabi sa ating kapwa. Yun ang masama. Pero yung sabihin natin yung totoo, kahit maaaring sa isang banday, parang masakit pakinggan, ano ho, lalo doon sa mga tinatawag na mga mananampalataya di umano. Yung pala, panatiko na. Hindi na pala talagang totoong mananampalataya, kundi panatiko na. Eh sana po ay magsilbi itong eye-opener, itong ating pinag-aralan. Yeah. Kapatid na Daniel, alas 11:45 na tayo. Yeah, tingnan muna natin. Tanungin natin yung ating isang kasamang wala sa video, si kapatid na Henry. O kapatid na Henry, bago tayo magtapos, kayo magsalita. Ayos po. Napakaganda po ng inyong tinalakay ngayong gabi na to. Ano po ang inyong masasabi, kapatid na Henry? Ano ang dapat nating panawagan dyan sa ating mga kaibigan, mga kapatid? Mananawagan din ako eh. Una muna ako. Panawagan ko lang po ay bigyan natin ng opportunity o pagkakataon mapakinggan yung sino gusto mong panawagan? Kapatid na Henry. Sino sa kapamilya? Una kong tinatawagan yung mga pamangking ko na diyan pa, mga ministro silang dalawa. Hindi ko na babagitin ang pangalan. Na sana ay magsilbing tagapagbukas ng inyong kaisipan itong mga aral na ito na ating na-share sa kanila. Kapatid na Jeriel, baka may panawagan ka rin. May kapatid din akong ministro eh. At saka pinsan, mga kamag-anak ko, mga ministro dyan sa iglesia. Mag-isip kayo. Baka sa halip na nakapagtatayo kayo ng templo, at totoo naman, hindi lang talaga baka, ang itinuturo nyo kasi hindi naman ninyo siniyasat. Itinuro lang sa inyo at ipinatuturo sa inyo bilang mga ministro. Hindi nyo alam na sa halip na nakapagtatayo kayo ng templo, na ito yung mga katawan o mga tao na maging mananampalataya, ang nangyayari, ginigiba nyo yung templong nakatayo na. Pinasunod nyo sa hari ng kadiliman. Ayan, ako, mahirap yan. Ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo, mga kaibigan namin, yung iba na mayapa na pero marami pa akong kaibigan na nariyan, pakinggan ninyo, mag-aaral kayo, suriin ninyo. Oo,
Talagang noong panahon na yun, talagang napakaganda ng tingin natin. Pero may ginawa ang Diyos sapagkat yung ating mga namumuno sa atin, naging destroyer ng templo. Kaya pinakita ng Diyos, pakikita ko sa inyo, dinidestroy niya kayo eh. Didestroyin ko yung mga yan. Yun ang nangyari. Di ba? Yan ang nangyari. Kaya maging maingat tayo. Maging mapagsuri, mapagsaliksik. Kapatid na Henry, ayan, si kapatid na Henry, meron din niyang kapatid eh. Sige. Ayos po yan. Maraming salamat po sa mga tinatalakay nyo. Ano po yung inyong kapatid? Tatawagan nyo ba? Matagal na kaming hindi nag-uusap. Ano ba yung kapatid nyo? Ministro din? Tama po. Ayan. Ministro din sa iglesia yung kapatid niyan eh. No? Kaya sana mapakinggan nila ito. Kasi yung pag hindi ka na nakikinig sa iba, wala na eh. Kumbaga sa ano, wala ka ng future. Wala na yung ano mo eh, kinlose mo na yung sarili mo. Be open-minded like a Berean. Open your mind. Don't close it like the Thessalonican. Di ba? Yung mga Thessalonians. Yung mga Thessalonians, close-minded yan eh. Pero yung Berean, open-minded yung mga yan. Kaya napakaganda po mag-aral. Yung mga iba't ibang reliyon na binanggit natin, hindi tayo magkakaaway. Inaalam lang natin, ano ba talaga tama? Kung ito'y mali, di sabihin ninyo doon sa pagtuturo ninyo, ito yung mali nung sinabi ng dalawang yan. Di ba? Sige, tingnan natin, payaan nating magpasya ang tao. Kaya dito, mga iglesia ni Yahushua, mga kasama namin, magsuri pa rin kayo. Tingnan ninyo, ikumpara ninyo yung natutunan natin doon sa mga sinasabi ng iba't ibang mga ministro. Bueno, manalangin po tayo, kapatid na Jeriel. Sige po, tayo natatapos na. Ama naming Yahuwah, marami pong salamat. Patuloy kang nahahabag sa amin. Tulungan mo po na ang iyong mga salita ay tumimo sa puso at isip ng lahat ng nakinig at mag-imbestiga ang marami para makita ang iyong kalooban at katotohanan ng iyong mga aral. Sumasampalataya kami na ang programang ito'y patuloy mong babasbasan, makarating sa iba't ibang bahagi ng daigdig at sa iba't ibang sambahayan na nakakapakinig ng iyong mga katotohanan. Magsuri sana ang lahat ng tao. Sa pangalan po ng Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Okay, bueno. Paalam po sa mga kapatid mo ng pansamantala. Kapatid na Henry, good night. Good night sa inyo, kapatid na Henry, mga kapatid na Jeriel. Good night po.